Be careful. The Sunday law will come as a very friendly approach. Pinaliwanag ng Adventist. Ang unang dating ng Sunday law is, mga kaibigan, alam mo namin na kayo ay nanginginan ng Sabbath. It's very good. Ito pong Sunday law ay ating ini-implement sa Family Day. Dahil kung ang karamihan sa mga tao ay hindi nakalag sa Diyos. Kaya magbibigay tayo na isang araw para sa family. Hindi magtatrabaho sa araw ng linggo, hindi pinakikialaman ng ating pamilya ng Sabado. Hindi po kayo ipilitin at sumama na kayo sa linggo para ng mga family ay magkaroon din ng godly experience in the family. Kaya pala yung approach, hindi ka agad puwersahan hanggang sa dumating unti-unti na tayo pinapapasok sa isang silo na pagdating ng araw. Darating nga yung puwersahan hanggang may death degree. Yun na ang final. Pag tumating na yung pag-impose ng death degree sa Sunday law, we can count. Sabi pa ni Dr. Osorio, pag tumating ang Sunday law, pagdating sa buong higat ng ayas, alam na natin ang pagdating ng Panginoon. It will be very sure. Pag nag-Sunday law na at nagkaroon na ng death degree, alam na natin yun. Part of it is already the position or the salot. Kagaya mo sa Egypto. Kaya pagka natin na tayo sa Sunday law, time of trouble, part na yun ng 7 days break. Kaya wala nang atrasan po. Mayroon dito dalawang statement na pinalik-balikan ko. Hindi ko agad maunawaan. Pakaganin nyo. Many will look away from the present duties, present comfort and blessings, and be borrowing trouble in regard to the future crisis. This will be making a time of trouble before them, and we will receive no grace for any anticipated troubles. Ibig sabihin po, ito pa isa, there is a time of trouble coming to the people of God. But we are not to keep this constantly before the people and train them up for the time of trouble before them. There is to be a shaking among God's people, but this is not the present truth to carry to the churches. Alam niyo kung ang ibig sabihin noon? Yung tao na namumundok na ngayon, kaya sabi ni Pastor Harry, mali yun. Nung kami nato sa taas, nag-discuss kami ng closing event. Sabi ni Pastor natin, mali yun. Mamumundok na kayo. Ang gawain ay nasa syudad. Yes. Kaya sabi din, hindi kayo maliligtas noon. Iinyo ka agad, i-preach yung matagal pa. Alam ninyo, nagpunta kami doon. Isa pumunta sa Amerika, anak ko sa kasano sa Texas. 4 kami. Nung kami bumalik na, nabalitaan namin na yung mga mong kaibigan sa Mindanao na binibisita sa Texas, wala na doon sa Dallas. Nasa na daw siya na Delia, sinadani, doon na sa mundo. Puntahan natin, punta kami. Yung Texas at Oklahoma, magkarating ng state, inakit namin sa pamutukan. Wala na daw pakialam ang gobyerno sa kanila. Ang lalaki ng bahay, ang damit ang hangapa. Tapos, para na sila yung mga sa unang tao pa. Then, Sabado dumating kasi sabi, huwag kayo maalis yung Sabado kayo, pero makita nyo sa Israel. Meron din naman nangaral sa kanila, nakasamahan nila. Medyo sana ng pagkikay sa atin ang kanilang pinag-aaralan. But this is what this book is saying. Uuna ka na ng pagtago sa bundok para ka naman gulo. Di ba? Ang sabi po dito, lalo na po kami mga nasa medical area, tayo ang muling aalis dahil kailangan tayo ng community. Kaya kung ang iba ay unti-unti na maghanap ng lugar na natataguan sa panahon ng troubles, magkahanda sila. Pero ang grupo ng mga kamaral na mga nasa medical, huling tatago. At ang Panginoon ang magbibigay sa atin, you leave the city. Huwag tayo mukuna ng ating desisyon. God will tell us kung kailan tayo tatago
Gayon po ang totoo. Hindi kagaya nito sinasabi dito sa dalawang statements na ito na hindi ka tatagamin ng Panginoon. Aalis ka na agad. Mananap po ka na sa mundo. Ano gagawin mo doon? Magpataba? What will you do? Kagaya no, yung grupo. Hindi mo sila nananalo. Sila. Well, they pretended to be holy people. But may gawain tayo na dapat tapusin. Kaya ang sabi dito, huwag tayong aalis sa lugar na kung saan tayo magpapangarap. While the provision is still open, grabe na ating masabi sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, kung ano ang tama. Kaya, Sister Minda, ako'y bibili. Ako'y nagkamali nito ko yung dami ko. Kasi si Brother Rio, yung dati nating president. Yeah. Ayun ay pinaka-layman ng mga Katolik. Nangangaral ang kabuklo. Si Deo. Deo. Oh. Si Deo. Yan. Alam mo, if you see a Catholic who is faithfully doing his work, siya nangangaral siya ng mga tao nila. Si Ate, kaibigan mo, hindi kaya niya ko sisihin, sabi ko, kung dumating ang trouble, hindi ko pa sinasabihan eh. Nabigyan ko ng libro dahil nagsitempi. Dahil alam mo very faithful sila pa. Isang araw, sabi ko, magkakapagpapala na ako. Sabihan ko na si Ate ng katatawanan. Ito kasi, ano sana dito, nitong nagdaang araw, nitong tayo nag-anniversary. Ang kaso, pag dumating ako sa bahay, sarado, hindi ko na nasabihan. Sabi ko, sayang, sana may ilang tao ako ka nandadalay sa ating anniversary. Pati yung pastor, magkapit bahay ko na nandun na sa Hoyo. Hindi ko na rin na-invite. But, yung si Pastor Moyon, complete yun sa lesson, sa morning watch. At ito talaga yun sa bahay nila, sa bagong lugar. Sabi niya, mabuti po kayo, may mga ganito. Kami wala. Sabi ko, kasi yan ang ano ng Adventist eh. From the very beginning, sabi ko, puno kami ng mga mababasa tungkol sa katotohanan. Hindi namin pinapabayaan ang aming mga kaanib na mga pa ng katotohanan. Dahil we are all supplied by the organization with this knowledge. Kaya yung pastor na yun, na dati kapit bahay ko, binisita ko ng isang araw, hinatidan ko ng lesson quarterly, at saka yung ipamilibro, madami na akong nabigay na ito. Who knows? Kung talaga sila ay honest na naghahanap ng katotohanan, dapat natin itawin lahat. Pag mapunta kayo sa clinic, kayo kataas sa tabi ng aming cashier, ang steps of Christ, may Tagalog na English. Pag may nagbayad, bigyan mo, bigyan yan. Recently, dumating yung ay kaibigan sa South Central, isang kamon. How much yan? 30,000. Sabi niya, alam mo, kaya dumating si Jesus. Hindi naman niya ako pinipili. So, pagkamaya-maya, kumita kami, kasi mag-ano ka sa kanya, Gcash ka sa kanya, 2,000. Ay, 280,000 ang aking nakuha na halaga. Laki-laki pa ng aking utang. Pero hindi niya iniintindi yun. Sige, basta, pamigay mo, bayaran mo kung may kaya ka. So, gayon. Kaya sinabihan ko sa sir, pati yung nagbayad, ay mukhang maano pa, magbasa, bigyan mo ha. Kaya naman, nakapatas sa tabi ng kanan table. Bigay. Marami kami libro doon ay pinakibigay. Sabi kasi Mark TV, nagbigay kayo specific steps of Christ. Kung hindi basahin ang pinagbigyan mo at tanggapin lang, mapalagay sa bahay nila. One of the tao sa bahay, madampag pa. Sabi ko na ito. That is, sabi ni Mark TV, is a way to win people to Christ. Pagdating sa langit na sabihin, sa inyo daw galing yung mundo. I don't care whether magpasalamat sa hindi. Basta, ang aking trabaho, mamigay ng mga mababasa na galing sa atin. Mga kapatid,
kapatid, hindi tayo ko. Huwag na kayo maya. Kung may kaibigan kayo, sabihin ninyo ang kaya ninyo sabihin. You don't need to be like Brother Romy na memorize yung 28 fundamental beliefs. Sabihin lang ninyo ang inyong alam. At yung mga iyon maghahanap ng kabuuan ng mensahe. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating naisip na ito'y ating pag-aralan. The time is running out. Ulit-ulit sinasabi, 2026 will be the beginning of the time of trouble. Hindi po sa kanila ako ha. Nakikita ko sa YouTube ka. Na yun daw ay nakaling sa kanilang occupation from the writings of the Lord. Kaya mga kapatid, if there is anything that bothers your mind this time, number one priority is about the coming of Jesus. Huwag ninyong alisin yun sa inyong pag-iisip. Kung may mga ibang bagay na bumabagaw sa inyo, first of all, alalahanin ninyo na ang Panginoon ay darating na at meron tayong gawain na dapat nating gampanan. Kahit isang malaang na tao, isang linggo, masabihan natin na tungkol sa mga bagay na ito, ayun na yung inuupo ng Panginoon. Kaya ako'y natutuwa, pinabasa ko ito ulit-ulit. Tama-tama ito sa kamulang mangyayari. Wala nang alilangan na tayo ay nasa tama. Even ang mga kalaban ng ating iglesia, inaamin that Adventist is the true church. Sila lamang ang biblical na grupo. Sila lamang ang sumusunod doon sa mga pagkain na sinasabi sa Biblia. Kaya may mga topic na makita mo, why is Vatican afraid of Adventist? You follow that up, ang paliwanag. Dahil ang Adventist ang sumusunod sinasabi ng Biblia. Nasa tama na tayo eh. Baka mamaya, pagdating sa langit, ang ating kapit-kayang naroon na tayo pala. Huwag natin huwag natin ikagambol ang ating kaligtasan. Magising kayo, pray about it. Magbigay kayo ng object na gusto nyo ipanalangin, isang kaibigan, lagi nyo yung ipanalangin. Marami akong pinapanalangin ng mga estudyante namin na mahilig na rin, kaya tagal rin maakit mo ako eh. Kaya kung na Brother Romy, isang semester nagtiyaga, 2 years, dadalawa ang naging bunga, hindi pa nabinyagan kasi nasunog ang mukha ng isa. Supposedly, noong ika-21 ng March, ibibinyagan na yung 4. Ang nangyari, nag-laboratory sa ngipin yung isa, nasunog ang mukha. Sabi ko, sa summer na sa binyagan kasi pumapagkata ng infection. Tinawag ko kanina, okay naman daw siya. Kumagaling niya. Kaya huwag na titigil. Makinig sila titigil. Sa atin na ang palibot, ang dami-dami nang hindi natin alam yung palitan ng